Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Fu. Ngayon po ang unang linggo ng Adbyento, panahon ng paghahanda para sa pagdating. At ang pagdating na ating pinaghahandaan ay dalawa. Una, yung nangyari nung unang Pasko, ang pagdating ng manunubos ng tagapagligtas. Isinilang siya sa sanlibutan at sa pamamagitan nito, siya'y magiging tagapagligtas natin. Ang ikalawang pagdating ay yung kanyang sinabi bago siya tuluyang bumalik sa Ama. Bago siya umakyat sa langit, sinabi niya, "Ako'y babalik." At kung kailan ito mangyayari, sabi doon, sa wakas ng panahon. Pero kailan ba yung wakas ng panahon? Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Walang sino mang nakakaalam kung anong araw, anong oras, anong buwan, anong taon ito mangyayari. Kaya ang paanyaya ng Adbyento, maging handa. Maging handa sa lahat ng oras. Hindi lamang sa maghapon at pagdating ng gabi, tulog na. At ibinigay sa atin ang halimbawa dito sa Ebanghelyo kung sino ba yung tinatawag na mga tagapagbantay. Mahalaga sa isang bantay na siya'y gising, alerto, malinaw ang isip. Bilang bantay, siya ay dapat na nandyan sa lugar na kanyang binabantayan. Hindi pwedeng mangyari na ang isang bantay ang binabantayan. Kasi minsan, may mga pagkakataon kung sino ang bantay, siyang tinitignan natin. Hinahanap natin, nasaan ang bantay? Bakit dito sa kanyang area wala siya? Nasaan ang bantay? Hindi pwedeng missing in action ang bantay. Kailangan kung saan yung area of assignment ng isang bantay, nandyan siya sa oras na inaasahan na dapat siyang nandoroon. At ito yung sinasabi sa ating Ebanghelyo. Ang katulad natin ay mga bantay. Nagbabantay tayo, nag-aantay tayo sa kung kailan darating ang Panginoon. At sa ating pagbabantay, sa ating pag-aantay, inihahanda natin ang ating sarili. Kasi napakahirap na tayo'y abutan ng ating amo, ng Panginoon, ng Diyos na hindi handa. Nakakita na po ba kayo ng bantay na binabantayan? Napakahirap kapag ganito ang mangyayari. Pero ganoon pa man sa panahon ngayon, hindi natin kailangan masyadong tutukan ang bantay. Meron namang CCTV. Maglagay ka ng CCTV sa area na dapat binabantayan ng iyong bantay. At doon sa CCTV, tignan mo sa monitor kung ang bantay ay natutulog, kung ang bantay ay umaalis sa pwesto, kung ang bantay ay may ginagawang
hindi maganda. Bantay sa lakay ang tawag natin doon. Pinagkatiwalaan para magbantay, pero yung kanyang binabantayan pala ay kanyang ginagawan ng hindi maganda. Sinasalakay pala ang kanyang binabantayan. Kaya napakahirap ang maging isang bantay. Napakahirap ang magbantay. Pero ito ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon. Ang katulad natin sa harap ng Diyos ay ang isang bantay. Ano ba yung sinasabi pa ni Father na yan? Kanina pa paulit-ulit, bantay, bantay, bantay. Ano bang ibig sabihin nun? Siguro ang pinakamalapit na pwede kong sabihin, security guard. Nagbabantay. Binibigyan natin ng area of assignment. Sa ganitong oras, dapat ang security guard nandyan. Visible. Gising. Hindi tulog. Para pag dumating ang kalaban, alam niya ang dapat niyang gawin. Ang katulad ninyo ay ang mga bantay pinto na laging handa sa pagdating ng Panginoon. Kailangan niyang maging handa sapagkat ang puno ng sambahayan ay maaaring dumating sa hating gabi, sa kadiliman ng gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Sa panahon ngayon, paano ba tayo magbantay? Ang hirap magbantay kapag hindi mo naman talaga alam ang oras ng pagdating ng iyong amo. Talagang may tendency na tayo'y matulog. Pero ganoon pa man, ang disiplina kung papaano dapat tayo magbantay ay palaging ipinapaalaala sa atin. Ito ang paanyaya ng Adbyento. At meron tayong tinatawag na korona ng Adbyento. May 4 na kandila, 3 violet, 1 pink, at may dagdag pang 1 kandilang puti. Bawat kandila sumisimbolo sa mga linggo ng Adbyento at yung puting kandila sa araw ng Pasko. Iyan yung para bang magpapaalaala sa atin kung nasa pang ilang linggo na tayo ng Adbyento, at iyan yung magpapaalaala sa atin kumusta na ang ginagawa mong pagbabantay? Kumusta na ang ginagawa mong paghahanda? Talaga bang siniseryoso mo ang pagbabantay sa maaaring maging pagdating ng Panginoon? Talaga bang siniseryoso mo ang paghahanda sapagkat kapag tayo'y matatagpo ang hindi handa, tayo ay dadalhin sa lugar ng mga hindi karapat-dapat. Kaya mga kapatid, huwag masyadong matuon ang ating buong atensyon sa mga panlabas na paghahanda, sa mga panlabas
na pagbabantay. Ang mas kailangan nating tuunan ng pansin ay ang paghahanda ng ating mga puso. Paglilinis ng ating mga kalooban, pagsasaayos ng ating buhay, pagtalikod sa masamang pamumuhay. Iyan yung pinakamahalagang paghahanda na dapat nating gawin. Sa Lunes, December 4, bukas na po ito, kumpisalan dito sa parokya, 7 p.m. Napakagandang pamamaraan ng paghahanda. Napakagandang pamamaraan ng paglilinis ng kalooban. Buong kababaang loob, lalapit tayo sa Diyos at ilalapit natin sa Kanya ang ating mga nagawang pagkakasala at hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Nawa, bigyang importansya natin ang mga mahahalagang pamamaraan na ito at gawain upang tayo ay tunay na maging mabuting bantay at upang tayo ay tunay na maging handa. Amen.